Magandang araw mga kababayan and welcome to another episode of Immigration at Iba Pa. Makakasama niyo po kami ulit today for 1 hour. So, I hope you tune in to us. Pag-uusapan po natin ngayon ay about long-distance relationships and how to sponsor your partner as a conjugal partner. Ano po? So, marami tayong nare-receive na ganyang questions, inquiries, and mismong actual matters na nahawakan ng JCA Law Office. So, isi-share po namin sa inyo lahat ng mga information na alam namin about conjugal partner sponsorship. So, magandang hapon po muna. Ako si Jean. Hello, Attorney Jay. Kasama natin si Magandang hapon, Jean. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood. So, yun po yung i-discuss natin ngayon, more on conjugal partner sponsorships. Kasi lately, marami tayo ulit nakukuhang mga inquiries about long-distance relationships. Paano nyo ba makakasama yung partner nyo? Ano bang humahadlang doon sa relationship nyo? Because as we all know, dalawa lang na countries actually sa buong mundo ang walang divorce, which is the Vatican City and of course, ang ating pinakamamahal na Pilipinas. So, isa yan sa mga legal impediments kung meron kayong partner at hindi makakuha ng divorce sa Philippines. Ano ba yung magandang paraan? Ayan, pag-uusapan natin yan along with Attorney Jake. Okay, so mag-start muna tayo ulit ng ano nga ba ang main difference ng conjugal partner sponsorship sa ibang sponsorship applications such as spousal and common law partnership, Attorney Jake? Yes po. So yung na-discuss po natin ng mga nakaraang episodes po yung tungkol sa sponsorship in general. And then yung spousal sponsorship naman din. And then na-discuss po natin na tatlong klase actually yon. Yung isa yung married kayo. Pangalawa yung common law partners, and then pangatlo yung conjugal. So ngayon po mag-concentrate tayo doon sa conjugal. Yung po yung sabihin nating complicated. Yeah, complicated. Pero yun nga po sa ating mga Pilipino, sabihin nating medyo common yun, mas common. Kasi nga po unang-una yung geography, napakalayo po ng Canada sa Pilipinas. So kung titingnan niyo yung globo, actually, nandun sa kabila. Talagang nasa opposite side ng so malayo. Hindi, kung meron kayong spouse ba, hindi madaling makapunta nga from Philippines to Canada. So yon po ang like normal na situation natin. Nauuna dito yung isang partner, yung isa naman naiwan doon sa Pilipinas at hindi ganun kadali na sumunod. Ang isa pang dahilan nun, hindi ganun kadali para sa isang Pilipino ang mabigyan ng visit visa dito sa Canada. Unang-una, yun nga, mag-apply ka ng visa. And then, kung mag-apply ka, sabihin natin, medyo 50-50 yung chance mo. And then, so yun po, ang didiscuss natin ngayon kung ano yung complications ng conjugal partner sponsorship. So, dapat pala, there should really be a clear evidence that there is an impediment to your being together, no? Para makapag-apply for conjugal partner sponsorship. Yes po. So yung nabanggit na may hierarchy po yan. So yun nga, yung so married, yun yung pinakamaganda sana. Nagpakasal kayo, meron kayong marriage certificate. And kung hindi naman nyo kayang magpakasal or ayaw nyo lang, pwede naman yun. Ayaw nyo lang magpakasal, hindi kayo naniniwala sa kasal. Pwede rin yun. Meron tayong tinatawag na common law partners. Ngayon, nagli-live-in. And then kung hindi nyo pa rin kayang gawin yun, yun nga, conjugal, ibig sabihin may impediment. Last resort. Kaya sabihin natin na komplikado siya kasi kailangan ipatunayan nyo nga yung impediment nga na yun na tinatawag. Merong impediment for you to get married, merong impediment for you to live together. So, hindi na nga kayo makapagpakasal ni yung magsama as husband. Hindi pa din. Hindi pa rin kayo. Complicated yun kasi nga, gusto nyo patunayan na genuine yung relationship nyo, ng trato nyo sa isa't isa bilang mag-asawa. Normally, ang expectation natin pag mag-asawa, syempre magkasama sila, di ba? Nagli-live-in sila, tapos hindi nyo pa rin magawa. So yun po, iisa-isahin po natin yung mga typical situations, ano ba yung mga pwedeng i-sponsor. We believe po kasi na marami sa atin din mga kababayan na medyo nalilito dito, gawa ng iba nga rin ang ang pang-unawa sa mga relationship compared dito sa Canada. Napaka-strict kasi, especially sa Philippines. Yun nga, walang
walang divorce. So we always get confused. Kailan ba talaga pwedeng mag-apply for conjugal partner sponsorship? So maybe we can actually share with our audience ano nga ba yung mga real life situations kung kailan dapat mag-apply ka na for conjugal partner sponsorship. So, yung madalas na nadidinig natin yung long distance relationships, Attorney Jake. So, maybe we can expound on actual real life situations kung saan mag-a-apply yung Sige po, at conjugal. saka inaniyayahan din po namin yung mga nanonood dyan, nakikinig. Yes. Message po kayo sa amin kung meron kayong tanong, especially with regards dito sa conjugal partner sponsorship nga po. Yeah, pwede rin po kayo magpa-shoutout. Let us know kung nanonood po Yeah. kayo kung saang parte ng Exactly, saan Canada po or kayo. even outside of Canada. Kung nakikinig po kayo, pwede po kayong mag-hello sa amin. Feel free to send us your messages. Ayan. So, ano nga ba yung mga real-life situations na na-encounter natin, Attorney Jake? Maybe we can share it to Yeah, them. we can start with the basics. Yun Yeah. nga po, unang-una din, marami sa atin mga caregiver, dito sa Canada, napag-usapan na rin natin yun noon. And dati, we'll just give a short history, Dati yung pupunta dito as caregiver, sila lang yung pwedeng pumunta muna. Mahirap na isama yung dependents. Una nga, financially din siguro, magiging challenge yun. Pero the other thing is, hindi din basta-basta nabibigyan ng visa. Tapos kung meron tayong spouse, ganun din, hindi agad-agad nabibigyan ng visa. So, ang nauuna lang muna, typically yung babae. Tapos pag Yung main naging, applicant. yung main applicant, yung principal na tinatawag, and then later on na lang susunod. Especially kung naging PR na. Kasi pag PR na yan, madali nang sumunod. So, dati, live-in caregiver program, after 2 years, yun, pwede nang isama yung partner natin. So, yun yung typical na situation. May nauuna, may sumusunod. And then, ang tanong nga din, ito pang additional na complication minsan. Sino yung partner na Sponsor. pwede nating isama? Yeah. Kasi minsan din, ito typical, although sa atin nga, hindi basta-basta sanction yung paghiwalay. Kailangan pa merong legal. Kailangan pang dumaan sa korte para ma-formalize yun. Pero nangyayari din na, syempre, nagkakaroon tayo ng ibang partner. Nahihiwalay tayo dun sa una nating partner, tapos may bago tayo, tapos since hindi nga natin pa-dissolve yung unang marriage, pwede ba nating isama yung bago nating kinakasama ngayon? So, yun yung mga typical na Pasok ba yun sa conjugal So, partner? I would say yes. So, yun ang unang short answer nun, So, sino ang sasama mo? Yung kasal kayo, pero hiwalay naman na, although hindi nga kayo legally separated, kumbaga separated in fact, ang tawag natin doon. O yung bago mo nang kinakasama na wala naman kayong kasal, hindi man kayo kinasal, at na hindi nga kayo nagsasama na, at least for the meantime, kasi nga nasa Canada ka, tapos yung spouse mo na sa Pilipinas. So, pwede ba siyang isama mo? Ang sagot po doon is, oo, pwede po. Yun. Pwede pala. So, kung sino ang mas mahal mo, sabi nga nung isa sa kasama na. Isa sa ating mga kasama. Sino ba yung dapat mong isama? Sino yung mas mahal mo? Si Yun yun. legal wife o si legal husband o yung yung tawag doon sa pangalawa? Si forever. Ayun. Siya na yung last and forever, hopefully. Okay. So, how about yung mga same-sex? Marami tayong Yan. nadidinig na ganyan. Sa Pilipinas kasi, hindi siya accepted. But here in Canada, of course, we all know that Canada is an open country. Mas open tayo sa mga ganitong sitwasyon where, same-sex partners are open here and you can actually get married here. So, is there a way for you to sponsor your partner through conjugal partner sponsorship? Yeah, so magandang tanong din po yan. Same-sex po, walang problema dito sa Canada. So, that's another thing po na siguro may ikakagulat ng iba nating mga kababayan kasi nga sa Pilipinas, hindi allowed yung same-sex na magpakasal. At saka, at least ngayon, I think, parang iba pa rin ang tingin ng tao pagka nagsasama kayo at pareho ang kaurian ninyo. So, but dito sa Canada po, walang problema yon, walang discrimination pagdating sa ganon. So, pwede mong i-consider na partner o pwede mong i-sponsor yung partner mo kahit pareho kayo ng kasarian. Ayun. Paano kung, Attorney Jake, paano kung halimbawa they are actually, they met
sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Halimbawa, magkasama sila sa trabaho, which is an actual case that we have received. Naging magkasama sila sa Middle East for a long time at doon na-develop ang kanilang relationship. Kaya lang, of course, we all know, napakahigpit po sa Middle East. Wala silang proof na meron silang relationship kasi they cannot be open to the public about their relationship. Would that work? I'm not sure what you mean by, halimbawa, hindi sila open. Okay. So Hindi it's sila more open. on, I think your question is Mahirap pang more i-prove on, yun. kasi, so pag mayroon tayong application, kailangan nating i-prove, definitely. So hindi natin pwedeng sabihin lang na, kami talaga, and we treat each other as married couples. So hindi enough yun, kailangan nyo mag-provide ng proof. So I think yung question is, paano kung kulang yung proof mo, especially nga sa lugar na medyo maraming bawal, like nga sa Middle East, alam natin na medyo mahigpit doon, especially sa mga same-sex relationship. At saka hindi nga lang relationship kung medyo di ba, nasa LGBTQ community, pwede kang ma-discriminate doon sa Middle East. So, meaning, hindi kayo lantad. Meaning din, kulang yung proof nyo. So, hanap kayo ng ibang proof. So, kailangan nyo pa rin mag-provide ng proof, pero marami naman pwedeng ipakita. Siguro yung mga private messages nyo, pwede nyong i-share yon. Hindi kailangan yung Facebook. Normally kasi, Facebook, social media, lahat tayo may ganun. Yun yung basihan. So kung may mga post kayo sa Facebook, yun yung pwedeng tingnan ng officer. Pero kung wala nga kayong ganun at natatakot nga kayo Hindi at baka ma-prosecute kayo, pwede yung mga private messages nyo, yung mga patago, somehow, di ba? Secret messages to each other. Secret meetings ninyo. But somehow, kailangan pa rin yun ng documentation. It wouldn't be enough, I would say, na sasabihin nyo lang na, yun nga, madalas kayo mag-usap or madalas kayo nagkikita. You need to have proof. Ang tawag doon na corroborating evidence. So, yung sinasabi nyo, dapat meron pa siyang additional proof na somehow nagtutugma doon sa sinasabi nyo. Okay. Ayun, malinaw yun, no? So, kailangan pa rin ng proof. Maybe yung travels nyo rin together. If you've traveled in other parts of the world, pwede rin yung maganda rin yung proof, no, Attorney Jake, na at least nagsasama kayo, nagkikita kayo sa ibang bansa. So, pakita nyo na nag-effort kayo. Kasi nga, magkalayo kayo, LDR nga po, di ba? So, kahit pa paano, may effort kayo na magkita man lang. Gaano ba kayo nag-effort kayong dalawa para magkita? So, anyway, yun yung ini-scrutinize ng officer. Case-to-case basis naman po lagi, So, hindi naman lahat ng situation ay pare-pareho. So, pero dapat ready kayo na ma-scrutinize yung relationship nyo ng officer kasi nga, nag-a-apply kayo. So, it's part of it. So, kung ayaw nyo ma-scrutinize yung relationship nyo, better not apply or at least huwag kayo mag-expect hindi pa sila ready na ma-approve. Ayun. Meron ba talaga tayong actual situations na nahawakan na ganito, and maybe we can share it to everyone who's watching? Yeah, meron tayong mga ganyang klaseng situation. Of course, we'll try to limit what we share. We will just share yung basics nito. So, what happened probably during the course of the application? Yeah, so ang difficulty, si officer nga hindi convinced. Usually ganun ang nilalaad dun sa tinatawag na procedural fairness letter, So, nakakatanggap yung aplikante na merong duda si officer na yun nga, hindi naman yata ito genuine or baka for immigration purpose lang ito kasi gusto mo lang makasama yung kasi kaibigan mo dito, makapunta siya dito, tulungan siya na makarating ng Canada as a permanent resident pa, So, yun yung mga usual doubts, sabihin natin, ng officer. And kailangan lang din talaga na yun nga, ma-convince siya. And so, first step nun, you have to gather all the evidence that you have. But at the same time, hindi naman basta nag-gather mo lang at babato mo na doon sa officer and then yung officer, okay, bahala ka na. Tingnan mo, nandyan lang yun. Parang gano'n. Hindi pwedeng gano'n. So, dapat i-package mo ng maayos yung, kumbaga may presentation ka din para hindi naman masyadong mahirapan si officer kasi syempre,
si officer, limited lang yung time niya and mas makakagaang sa trabaho niya pag maayos yung presentation mo. At saka yung sabihin natin yung narration mo, yung timeline mo, maayos, madaling intindihin. Hindi ito pahabaan actually eh. In fact, pakuntian ito eh. Pero konti man or maikli man yung sinubmit mo, pero andun lahat ng mga important elements. So, yun, importante siguro yun, keep it in mind, yung timeline, ano po yung sinabi ni Attorney Jake. So, make sure yung timeline nagtutugma doon sa inyong mga proof. Dapat, kung ano yung kinuwento nyo, yung ganun din yung maipapakita yung evidence, Kasi minsan doon nagkakaproblema. If you're not telling the truth, mayroong differences doon sa timelines ng inyong storya versus doon sa mga na ipoprovide nyo na evidence. So yan, doon medyo nagkakaroon ng doubts si IRCC officer. So yun, be prepared also like kung maimbitahan kayo for an interview, right? So kailangan ready po tayo, ready kayo na sumagot sa kung anumang mga questions ni IRCC officer. Kasi I think individual yung Most likely na magkahiwalay po para mabawasan yung pagkukuntsaba ninyo. Baka nagbibigay kayo ng signal sa isa't isa para parang, anyway. May hand signals, bawal yon. Yes po. So, expect nyo lang po na yung i-scrutinize kayo ng mabuti ng officer. Tama lang naman yon. Pero kung confident kayo na talagang genuine yung relationship nyo, malamang sa hindi na mai-express nyo, ma-explain nyo, especially nga kung somehow nakakakuha kayo ng mga ebidensya. So, hindi rin sa paramihan ng ebidensya yan. Kumbaga yung quality din kasi tinitingnan natin yung quality ng evidence nyo. Just to give a few examples din kung anong pwede mga evidence. Yung testimony ng mga kaibigan nyo, family. Kasi somehow, we expect, di ba, na kung meron kayong ganyang relationship, so napaka-importante para sa inyo yun, di ba? Somehow may nakakaalam din talaga nun. Especially tayo mga Pilipino, malapit tayo sa mga kaibigan natin, sa pamilya. So somehow, meron doon na nakakaalam. Hindi man lahat, sabihin natin gano'n, pero meron. So yung mga support letters nila, depende rin kung paano nila ilahad yung pagkakaalam nila tungkol doon sa relationship nyo. Sometimes, that can be enough eh. How about joint assets? Joint assets, okay din yon, pero ako nga sa totoo lang, hindi masyado kasi madali siyang i-manipulate ba. Like joint accounts, madali lang yun eh. I mean, diba madali lang naman kayo mag-open ng joint accounts and magkakaroon kayo ng joint asset. Pero kung sabihin natin malaking asset, like halimbawa, bumili kayo ng property, bahay, okay yun, kasi major investment, major decision. And plus, kung noon nyo pa yun ginawa, like a few years back pa, before nyo naisipan na mag-sponsor. Pre-selling ang binili nyo. Okay yun. Kasi ibig sabihin, noon pa talaga na, ang tingin nyo meron na kayong tinatawag na interdependence. You have financial interdependence. Ayun. So, keep that in mind, mga kababayan. If you're into this kind of relationship, so importante po na meron kayong corroborating evidence, sabi nga ni Attorney Jake, in order to support your conjugal partner sponsorship applications. Okay. So, what about, yun nga, nabanggit mo kanina at the beginning, ang situation is, meron siyang previous spouse, and then later on, naghiwalay, eventually, nakahanap ng iba, at nagkaroon ng relationship, yun ang gusto niyang sponsoran. So, were we able to handle this kind of situations? Marami. Actually, very common din yan. Yun nga, again, bagamat wala tayong divorce at saka hindi ganun kadali legally separate, dadaan ka pa sa court. Sabihin na natin, it's fairly common for people to separate and find a new partner. It's common enough, sabihin natin ganun. Hindi na siya kamangha-mangha. So, ang tanong lang din, yung bago bang partner, ang trato nyo ba sa isa't isa bilang mag-asawa na at saka yung relationship mo ba doon sa kabila talagang nag-stop na? Wala na ba talaga kayong any romantic relationship?
doon sa nauna. Kasi baka mamaya rebound lang yung pangalawa pala, ano? So, depende sa sitwasyon. Pero ang importante niyan is kung yung current relationship nyo, yun na ba yung parang bago nyong asawa? Hindi yung kaibigan lang or parang sandalan lang kasi malungkot ka or something, or yun nga, baka mag-ano lang kayo, parang boyfriend, girlfriend. Ibang level yon, hindi pa yun enough. So, depending again sa situation. And then, another thing, dapat yung relationship nyo na ganyang kalalim na parang mag-asawa should be at least 1 year na yung relationship para kayo ay makapag-sponsor. Ayun. So, kailangan pala talagang ipakita na committed kayo to each other. And not just because kahit hindi kayo magkasama physically, so kailangan there is a commitment doon sa relationship. Kasi minsan, di ba, natatanong ng IRCC Attorney Jake, bakit hindi kayo magsama na lang? Yeah. So, kakaroon ng ganyang problema. Yes. Siguro ma-discuss natin ng kaunti yung mga ibang natin na hawakan na kaso. Na minsan yung officer, ito kasi yan, isang ang impediment is hindi nga makapunta dito yung ini-sponsor. Nasa Pilipinas nga siya. Again, as I mentioned earlier, hindi ganun kadali para yung isang Pilipino makapunta ng Canada as a tourist, 50-50. Right. Ngayon, actually, yun yung gagamitin natin somehow na impediment nga. Kasi dapat nga may impediment. So, isa yun, definitely na nag-apply siya ng visa kaso hindi na-approve. So, that's exactly the impediment. So, kailangan talaga may proof na nag-apply ka ng visa? Makakatulong siya. Hindi naman natin sabihin kailangan talaga. Pero it would help. It would help na na-demonstrate mo na nag-effort ka. Laging kasama yon sa application yung effort mo. So, hindi man nagtagumpay yung ginawa mo, pero nag-effort ka. So, nag-effort ka na magsama kayo, mag-apply siya ng visit visa, it's beyond your control kasi na-refuse nga. So that's exactly your impediment for getting together. Pero sometimes then, kasi yung pag na-refuse ka ng visit visa, pwede ka naman mag-apply ulit. Nag-re-apply, Nabanggit ko din yan sa mga previous. Wala namang technicalities yan na may limitations sa number of refusals. You can always apply again. Sa kagandahang palad din, na-approve. This is an actual situation, right? Sabihin natin ganun. They applied for a conjugal partner sponsorship. Yeah. And then it took a long time. Medyo matagal kasi yung application din yan. Minsan, standard is 1 year, pero minsan tumatagal. Depende rin kasi sa officer yan kung marami pa siyang doubts at hindi pa siya convinced ba. So, sabihin natin nainip si sponsor at nag-try ulit. So after sabihin natin 2 refusals sa visit visa, sige, apply lang tayo ulit. Wala namang mawala. Sa kagandahang palad, na-approve. So nakapunta ngayon si applicant and then nagsasama na sila. Of course, kailangan din natin i-update si IRCC, si officer. And then, nagkaroon ng panibagong complication kasi nawala na yung impediment, di ba? Parang gano'n. Kasi nung una may impediment, hindi kayo pwede ngayon nagsasama na kayo. So, dapat common law na. Parang gano'n. Ayun. So, doon nagkaroon ng complication. Sabi natin technicality siya, complication. Pero, nare-resolve pa rin naman yan. Pwede naman i-explain nga sa officer yung particular situation nyo na yun nga, sa umpisa, nag-apply nga kayo, na-refuse, kaya nga yun, conjugal ang in-applyan kasi nga hindi talaga kayo pwede magsama. But ngayon, nagkasama na, ngayon, maghihintay pa ba kayo ng 1 year ulit? Kasi sabi naman sa common law, kailangan 1 year kayo nagsasama, di ba? So, yun, parang na-reset, sabihin natin gano'n, na mag-start ulit ng count. Ngayon, nagsasama na kayo, we have to count. From that day, count tayo ng 1 year and then apply kayo ng common. Parang, hindi na siya, sabihin natin, hindi na siya practical, So, at that, instance, pwede naman i-explain nga na, actually, that shows na genuine. Kasi, ang bottom line naman dito sa totoo lang, ang bottom line, genuine yung relationship nga at hindi for immigration purpose. Yung ibang mga technicalities, minsan yan, nagka-come up na lang yan. Hindi rin kasi, siyempre, yung mga
gumawa ng batasan, hindi naman nila na-anticipate lahat ng pwedeng mangyari. So, wala tayong set procedure for those. Pero, ang kagandahan naman, at least dito sa Canada, yung mga officer naman, very naman sila, sabihin natin practical din. So, as long as ma-explain nyo na maigi yung situation ninyo, at may sense, sabihin natin, may sense doon sa officer, they can approve you, they can waive na maghintay pa ba ng 1 year para ma-convert sa common law. Pwede nang ituloy yung conjugal. But anyway, yun po, case-to-case basis yan. Okay, pagdating naman nga sa conjugal partner sponsorship, so marami tayong nadidinig na mas mataas daw yung risk na ma-refuse compared to other family sponsorship. Is this true, Attorney Jake? Yes po. And then, lang din nga siya. By its nature, sabihin natin ganun. Kasi nga, yun yung pinaka-complex dun sa tatlo. Kasi, ipapatunayan mo nga na, di ba, na mag-asawa ka. Pero, parang ang tanong, ba't hindi kayo magpakasal kung talagang mahal nyo isa? Di ba, usually ganun eh. O sabihin natin, okay, hindi kami naniniwala sa kasal, pwede naman yun. Okay. Pero somehow dapat nagsasama kayo. Di ba, parang ganun. So, kaya po, sabihin natin, mataas yung refusal. Is yung nature na din. Kasi nga, paano nyo mahirap patunayan kasi na mag-asawa yung tingin nyo sa isa't isa. Pero parang anong ginawa nyo? Kumbaga parang bakit hindi kayo magsama? Parang ganun nga. So yun lang po. Yun ang parang it just comes naturally doon sa particular program na yun, conjugal partner sponsorship. Kasi because of that particular complication, yung mga impediments nga na nabanggit natin. Paano kung nagsubmit sila ng application pero kulang pala yung yung ebidensya nila? Is there still a chance na ma-approve sila? So kung kulang, if that's the case, I would say hindi. Kasi nga, well, si officer kailangan masatisfy siya eh. So ibig sabihin, dapat sapat. Sapat yung yung ebidensya. So kung ang question, paano magiging sapat yung ebidensya, depende na din. Depende sa paano mo siya i-present. So, minsan nga, kahit konti lang yung evidence mo, kung sabihin natin medyo maganda naman yung quality at saka maganda yung presentation mo, pwede na rin ma-convince si officer. Ayun. So, dapat lang po talaga, pulido yung inyong mga evidence, proof of evidence, make sure na tama yung package nyo. Pag tiningnan ni officer is hindi na siya malilito, hindi siya mahihirapan intindihin kung bakit kayo nag-a-apply for conjugal partner sponsorship. Ayun. So, nasa na ba yung mga nanonood sa atin? Wala kayong mga questions? Pwede po kayong mag-hi sa amin at mag-send ng questions nyo. Marami po kami actually natatanggap na messages. Offline nga lang. Offline, yeah. So ngayon po pagkakataon para magtanong na kayo. Pwede ba itong i-sponsor? Pwede ba ito? Pwede ba siya? Hiwalay ako, tapos meron akong bago. Pwede. So, I at think least malalaman nyo real time kung ano ang inyong chances of approval ba? Kung ano yung kailangan nyong gawin para makapag-apply kayo for sponsorship. Diba? So, mag-send lang po kayo ng messages nyo. And pwede rin mag-hi if you want to say hi to your friends or magpa-shoutout. Yan, mag-message lang po kayo sa amin, okay? Okay, so meron naman tayong ibang mga nare-receive na iba pang questions, Attorney Jake. Actual situations. Hindi natin sila naging client, but they receive a procedural fairness letter. So, ayan, these are the times na talagang lumalapit na sila sa immigration lawyers na katulad mo. So, paano bang dapat nilang strategy pag nakaka-receive ng ganitong letters? Okay, magandang tanong din yan. So, unang-una, wag tayo mag-panic. Pero kailangan nating umakto. We need to be prompt. Kasi binibigyan lang usually ng 30 days eh. And kaya sabihin natin yung 30 days, minsan kulang pa nga yun. Pero syempre si officer kasi may timetable din yan eh. Gusto niya matapos din yung file niya as soon as possible. And it's meant na bigyan kayo ng sapat na panahon. Pero hindi naman din. Huwag namang sobrang haba ba na parang kasi sayang yung oras nga. So anyway, unang-una, huwag magpanic kasi yung 30 days na yun, pwede naman yun i-extend. So kung kailangan i-extend, hingi tayo ng extension. Pwede so palang i-extend. that's one thing. Kaya don't panic. Yun muna.
Pero kailangan natin din somehow bigyan natin ng attention ito. And I would suggest na hanap na rin kayo ng consultant or legal advisor pagdating dyan. Kasi syempre, I would assume first time yung ginawa yan, di ba? So, sabihin natin technical siya na hindi ito dapat na dapat bigyan ito ng pansin. So, yun, huwag tayo magpanic. Hanap agad tayo ng pwede nating malapitan, mahinga ng legal advice. And mag-start kayo dun sa consultation. And then, based on that, may advice doon kung anong dapat yung gawin. Ayun. Pwede nyo pa rin i-DIY kung gusto nyo. Based doon sa discussion ninyo, kung somehow confident ka na gawin siya DIY, ikaw mismo. So, pwede pa rin naman yun. Basta maliwanagan ka kung anong dapat gawin. Exactly. Basta alam mo kung ano yung paraan, yung strategy. Definitely, mabibigyan ka ng advice doon sa consultation. And then, pero kung hindi ka confident, which is normal, yun nga, again, as I mentioned, hindi naman natin ito ginagawa on a regular basis. So kung hindi kayo confident sa sarili ninyo, pwede nyo ipaubaya na dun sa consultant nyo or sa lawyer nyo, yung mismong paggawa noong letter, nung sagot, para makapag-respond ng maayos and hopefully nga ma-address yung doubts ng immigration officer. Ayun. So, hindi pa pala end of the world pag naka-receive kayo ng procedural fairness letter. Actually, this is the time that you should action really, no? Huwag niyo siyang, huwag kayong mawalan ng pag-asa. So, ito talaga yung time na kailangan laban pa more. Yeah. So, and additional lang din, so most of the time from our experience then, for as long as convince kayo sa sarili nyo na totoo yung relation. So, yung part na yun sa inyo yun eh. Sa lawyer ba o sa consultant, wala naman silang alam doon sa relationship. Kayo din naman ang nakakaalam talaga kung gaano kalalim yung relationship nyo. Yun nga, masasabi nyo ba na marriage like yun? Kayo makakasagot nun. So, kung somehow, kung kumbinsido kayo na ganon kalalim ang relationship nyo at somehow meron kayong ebidensya, pwede na yung magamit. And most of the time naman din, again, depende nga sa pag-approach doon sa paggawa ng sulat, nako-convince naman kadalasan si officer. Ayun. So, give importance in making sure that you would be able to answer your letter properly. So, meron din kasi tayong mga clients, di ba, na lumampas na yung 30 days at hindi kayo nag-reply. So, ayan, eventually, magre-reply sa inyo si officer saying na, sorry, you were given a chance but you did not reply. So, ayun, mare-refuse eventually ang inyong application. Okay, ang tanong after that, meron pa ba pwedeng gawin? Ayun, isa pang tanong yan. Tatanong nila, attorney, pwede pa ba itong ihabol after nun? Kung may final refusal na, kung may time pa kayo sa appeal, pwede nyo siyang i-appeal. Pero kung wala na, you have to reapply. Apply na lang kayo ulit. So, hindi naman din yun end of the world. Yeah. And again, as na-mention ko na rin kanina ito, walang limit naman sa dami ng pwede nyong applyan. So, you can always apply again. Okay. Ayan, may naglakas loob, Attorney Jake, na mag-question sa atin, si Clover Ignacio. Hello, Clover. Thank you for sharing your story to us. Ayan. Hello po. If ang case po ay married couple previously, then found out na may babae si husband sa Philippines at may mga anak na po si guy sa Philippines. Then, nakapag-separate si wifey dito sa Canada. Question is, possible po ba na maidala ni husband yung mga anak at mistress niya dito, even if kasal pa po siya sa previous wife niya? Teka, himay-himayin natin. May married couple, yung husband nasa Pilipinas. Yes. Nagkaroon ng mistress at mga anak. Mistress at mga anak. Ang tanong, pwede bang nung husband, pwede niya bang isama ang kanyang yung mga anak niya at saka yung mistress niya? Oo. Pero si wifey, di pa sila nandito sa Canada. Oo. At nga, sa Pilipinas sila, di ba? Pero yung first wife, yun yung nandito sa Canada. Yes.
Okay, tanong muna, na-sponsor ba yung husband na yon? Parang Ayun. PR ba siya? Oo. Yun ang tanong. Well, Oo. yun ang tanong. Kasama ba siya nung naging PR yung asawa na nandito sa Canada? But anyway, ito, medyo maganda yung tanong Ni Clover. pero complicated siya. So, kung naging PR yung asawa, but anyway, para maging PR siya, dapat nag-land siya dito. Ano? Oo, halimbawa dapat nag-land. dapat nakapunta rin siya Oo. ng Canada. Nag-land siya. Ngayon, ang tanong muna, nung pag-land niya ba, sila pa rin ba nung una? Oo. Yun yung tanong eh. So, mag-asawa pa rin ba ang trato nila? Hindi pa ba sila separate? Kasi ito yung complication. Minsan, totoo ito eh. Minsan yung couple mismo, hindi nila alam kung separated na ba sila or are they trying to work it out na baka magka-reconcile pa sila? Posible yun eh. So, totoo na sometimes it can be confusing even for the couples themselves. Kailan ba sila talaga naghiwalay or kailan ba talaga yung point of separation nila? Minsan nakakalito yun. So, but anyway, it has to be established for this particular case. Nung pagdating nga po ni husband dito sa Canada, nag-land siya as PR. Ang tanong, meron siyang karelasyon doon sa una, pero sila pa ba nung una? Kung sila pa, then parang absuelto si husband. Ganon. PR na siya eh. Kumbaga, ano na yun, parang secured na yun. Later on, eventually, pwede niyang hindi agad-agad kasi may sponsorship ban, di ba? Pag ikaw mismo in-sponsor, hindi ka agad-agad pwedeng mag-sponsor ulit. Hindi ka na 5 years. But in the future? In the future, pwede. So, kung ganun, specifically yung facts na nung pagdating niya at naging PR siya, sila pa rin naman nung una, nung nag-sponsor sa kanya. Correct. Tapos nagkaroon lang later siya, on, and then, and then naghiwalay sila later on. Kumbaga, parang sabihin natin, ito, nangyayari din ito from our actual experience. Na they try to work it out. Iniisip nila, baka pagdating dito ng husband, magbabago na siya at somehow magre-resume yung relationship niya dun sa una and everything will be good. Kalimutan na yung nangyari. Yes. Siguro nga kasi na-miss niya si Mrs. Kaya nagkaroon ng iba. Minsan may ganong hope, pero eventually nag-separate din talaga kasi nga hindi nag-work out. Yun, sabihin nating safe si husband. And eventually, pwede niyang i-sponsor at some point. Again, may ban pa sa una. Pero at some point, pwede niya after ng ban. Yes, pwede niya nang i-sponsor yung bago niya. Yung pamilya, no? Bago niyang pamilya na naiwan doon sa Pilipinas. Actually, I remember, it happened. Nangyari, madalas po yan. Po kami actual case na ganyan ang nangyari. And nakarating ang asawa at, yung bagong partner at anak. Correct. So, ano po siya, nangyayari po talaga yan. Unfortunately, sabihin natin masakit doon sa nag-sponsor, ini-sponsor nyo. Tapos later on, naghiwalay din naman kayo. Sinama niya pa yung bago niyang pamilya na. Parang masakit yun. I understand. Talaga clarify ni Miss Clover, ganun nga po. Both po sila nandito, but dito na po sila naghiwalay. Ayun. After, and then born their 2 kids. Sabihin natin po, common siya. Yeah. And so super complicated. Mabuti at nagtanong po kayo kasi ito yung magandang pag-usapan eh. So last time din po na-discuss natin, I think last week nga lang. Kaya nga, ang tanong, isasama mo pa ba siya? Ayun na nga, complicated na nga eh. Isasama niyo pa ba siya? Minsan din, hindi natin kasi masisi din yung nag-sponsor. Minsan, kailangan niyang isama yung husband kasi yung mga bata, hindi mabibigyan ng consent ng husband. Ayun. Hindi makakasama rin dito. Kung hindi mo isasama yung husband mo or yung partner mo or yung other parent. Yeah. Usually, yun ang ginagamit nilang parang sabihin nating hostage, parang ganon. For lack of a better term siguro. Sasabihin nila, teka, papayag ako na magbigay ako ng consent para sa mga bata, pero isama mo ako. Parang ganon. But it can create complications. Katulad nito nga pong example natin. Ayun. Sana po, Miss Clover, naliwanagan kayo that yes, it is possible. Maraming salamat po kay Clover sa tanong. Okay. Meron din tayong na-receive na question from Miss Jennifer Bagisa Abel. Hi, Jennifer. Thank you for your question.
how does Canadian immigration handle a common law sponsorship application when one partner is still legally married but separated and has a child she wishes to bring with her to Canada, particularly in cases where the former spouse is uncooperative, ayun na nga, or unwilling to provide consent for the child's relocation? Medyo mahaba-habang tanong yun. Pero, ayun na nga. So, I think nabanggit na rin natin kanina. Yeah. So, yun yung dilema. Sabihin natin, napakalaking dilema nun. Kasi unang-una, ayaw mo nang isama eh. Dahil alam mo, gulo din yun eh pag sinama. Pero, syempre, gusto mo yung mga anak mo makarating dito, di ba? Mismo na yung mga anak mo. And then, problem din talaga kung hindi magko-consent yung other parent. Kasi dalawa lang din talaga yung solusyon dyan. Either mag-consent yung other parent or dalhin mo siya sa korte para makuha mo yung tinatawag na sole custody. Yun nga, kung pag nabanggit natin ng korte, hindi, alam na natin hindi ganun kadali yun. At hindi ganun kabilis. Hindi ganun kabilis. Yun nga. Magastos din. Yun ang dilema. Parehong mahirap. Hindi mo makuha yung consent. So yung korte naman, problema din. So, minsan dumadaan tayo sa yun nga, shortcut. Sige, sama ko na lang. And then pagdating dito, yun, another gulo. And then yung iba nga, talagang, meron mga cases na hindi na sila nagkita ba? Pagdating dito, iyan ang tinatawag na RUA, Release Upon Arrival. Release Upon Arrival. Hindi na sila nagsama. Pagdating pa lang dito, wala na. Talagang parang sinama lang yung mga bata. And then, from day one, magkahiwalay na sila. That can actually bring another complication kasi pag nalaman yun ng immigration officer day one pa lang hindi na kayo nagsama, ibig sabihin wala na talaga kayo, di ba? Parang gano'n. So, pwedeng ungkatin ni officer yung file ninyo. At pwedeng makuha yung PR, ano? Somehow, pwedeng mabawi. Yeah. Bihira naman, sa totoo lang ako nakakarinig ng mga cases nga na talagang binawi pa ni officer kasi additional cost din sa time at saka pera and other resources sa part ng government na bawiin pa yung PR. Pero they can in theory na bawiin pa kasi nga supposedly hindi kayo dapat naging PR. May problem yung file. Hindi kayo dapat naging PR. Misrepresentation pa nga yun eh. Kasi sabi nyo, kayo, yung pala, hindi naman. Parang ganon. So, another possible ground for misrepresentation. Ayun. So, kailangan talaga ng either, yun, sinabi ni Attorney Jake, two things lang. Either magbigay ng consent si other parent or sole custody. Yes, mag-apply po. sa korte. Ayun, Right. Ms. Jennifer. Sana naliwanagan ka. Thank you for your question. Okay, we have received another question from Mr. Lawrence Edward Lopez. Thank you, Lawrence, for asking Thank your you, question. Lawrence. Sabi niya, he's just asking for a friend. Yeah. Okay. Pwede po bang magpakasal sa Canada ang isang Filipino na naka-visitor visa ngayon dito sa Canada? Kasal pa siya sa Pilipinas pero matagal nang hiwalay sa asawa niya. They are 12 years separated. If magpapasponsor po, under conjugal sponsorship po ba ito? Magandang Ayun, tanong. Salamat gandang sa tanong question. mo, Lawrence. Tama ba? Hindi ko Si na mabasa. Lawrence. So, unang-una, hindi pwede magpakasal. Po? Kasi base doon sa sinabi niyo, kasal pa siya. Sa Pilipinas. So, isa-isa lang po yung kasal. So, kailangan ma-dissolve muna yung previous marriage. Dalawa yung main way para ma-dissolve yung marriage. One is annulment. Annulment is available sa Philippines pero mahirap po yon. Hindi tayo magbibigay ng lecture about annulment. Just suffice it to say po na mahirap siya na process at hindi, karamihan nga po ng cases ay hindi eligible or hindi, hindi na-meet yung requirements ng annulment. The other way is yung divorce naman po. Another way to dissolve the marriage is divorce. Unfortunately, wala yun sa Pilipinas. Hindi available yon. Pero dito sa Canada, pwede. Available yon. Kailangan mo lang na nandito ka for at least 1 year. Kung resident ka ng Canada for at least 1 year. Pwede kayo kahit tourist actually. Kahit naka-visitor visa. Basta you've stayed here for 1 year. Hindi importante yung status dun sa pag-apply. Ang importante is yung residence. So kung residente kayo, even if as a tourist, kung naka 1 year kayo, pwede kayo mag-file ng divorce application nyo.
And pag na-approve yung divorce, yun, tsaka lang kayo pwedeng magpakasal. So I think yun yung unang tanong about kung pwede bang magpakasal. So hindi muna, at least hindi muna. Not unless. And then pwede ba magsama? Pwede. Kung magsasama sila dito, pwedeng maging common law partner. Hindi conjugal kasi nagsasama sila di ba? Magkasama sila. So, depende po sa actual situation. Pero kung yan ang particular situation natin, nagsasama naman sila, nagli-live-in sila. Kung nagsama na for at least a common law year. po yun. Common law na yun. Doon tayo. So, magbilang tayo ng araw at pag nakaabot na ng 1 year, and pwede na. So, I would advise siguro na stay lang muna, extend yung visitor record. Ito, isang tip. At least, ito po yung sasabihin ko, baka kasi ma-view ito later on Pero yung mga policies pwede po magbago dito sa Canada. Pero at least for now, at the time of this recording, kahit mawalan ng status yung aplikante, pero na-convince niya na genuine yung relationship at hindi for immigration purpose only, hindi para lang magkaroon ng, pag na-convince niya si officer na gano'n at na-approve, of course, yung let's say common law partner sponsorship application, mare-restore yung status, magkaka-status din yung aplikante. Yes. So, ang take away doon, ayoko naman sabihin na yung i-violate yung batas ng Canada, pero I'm just saying na kahit mawalan kayo ng status as a visitor, halimbawa, na mababawi niyo yun at actually magiging PR pa kayo. For as long as maging successful yung sponsorship application nyo. Well, at least yun yung existing rule for now. That can change. As I said, depende sa government. Pwede yung baguhin. They can always change that. Pero at least for now, pwede yun. Ayun. So sana, Lawrence, naliwanagan Meron pa bang tanong doon si Lawrence? Hindi ko na mabasa hindi. medyo. Yun din yun. If magpapasponsor nga daw, if it's under conjugal. So hindi Doon siya tayo, under common law. conjugal. Common law po kasi nagsasama kayo. Kung nagsasama for yung at kaibigan least niyo a pala, year. sorry. Yeah. Yung iyong kaibigan at yung kanyang partner for at least a year, pwede pong common law. Pwede magpakasal if magpapa-divorce dito sa Canada. So Yes. sa divorce naman, kailangan you are a resident of Canada for at least a year. Right. Yeah, not necessarily yung status mo is kailangan PR or Canadian. Pwede kang magpa-divorce kahit naka-visitor ka lang. Ayun. Correct. Thank you, Lawrence. Sana naliwanagan po yung mga nagtanong sa atin. Okay. Salamat po sa mga nagtanong at baka meron pa kayong iba pang tanong, meron pa tayong 5 minutes. Yes. Dahil meron pa tayong oras, pwede nating i-discuss yung mga previous questions na ating natanggap offline. At yan, meron tayong na-receive, Attorney Jake. Halimbawa, I'm in a long-distance relationship with someone in the Philippines. Hindi pa kami nagkikita in person. Okay. Pwede ba kami mag-apply as conjugal partners? Very challenging, I mean, yung pag-apply, pwede. Nag-meet lang sila pero, online. again, yun sa evidence ba, parang mahirap ipatunayan na yung trato nyo sa isa't isa, mag-asawa na, hindi nga kayo nagkita in person. Kung online lang, ano? Oo, di ba? Parang, kasi sa pagpapakasal, sabihin na ito, rated PG. Kasama yung dun sexuality ba? So, kailangan may sabihin natin consummation, di ba? Kailangan consummate. So, mahirap i-consummate kung hindi kayo nagkita in person. So, I would say, very challenging. Ayoko naman, yun nga, sabi nila, never say never, di ba? Kasabi lang ni Trump yung isang araw yan. Anyway. Never say never. No, Yes. pero, I mean, kasabihan na natin yon, never say never. Kaya, I don't want to say na hindi pwede, pero masyadong malaki yung challenge. So, almost, na rin, parang, sa ngayon, hindi ko ma-imagine paano mo ko-convince si officer sa ganong klaseng situation na marriage-like yung relationship nyo and yet, hindi pa kayo nagkita. How about yung Canadian? Madaling pumunta sa Pilipinas yan for example. Siya diba? na lang ang pumunta, no? Bakit hindi siya pwede pumunta? Oo nga naman. What prevents that person? Ganun. Pwede naman siguro siyang bumisita. Hindi kailangan ng visa sa Philippines. Sa pagkakalam ko, kung Canadian ka, punta kang Pilipinas, hindi mo kailangan ng visa. You can stay there for, I think, 30 days and then you can extend again. So yun, you have to explain all this.
So, kung hindi mo ma-explain yun, bakit hindi ka makapunta doon, yun nga, malamang mag-fail yung application nyo. Ayun. Okay. Another question we received. May anak po ako with my partner back in the way back nung magkasama sila sa Philippines. Pero hindi po kami kasal at hindi kami nakapagsama kasi nasa ibang bansa na rin nag-work ang kanyang partner. Pwede pa ba siyang sponsor bilang conjugal partner ko? Possible. Possibly. Nga again, kumusta yung relationship nyo? Marriage-like ba? Yeah. Which actually... meron tayong actual yata na ganong bigla ko may case, no? naalala na previous case natin, a few years back yata yan, na talagang sabihin nating one in a million din na siguro na... kasi kinasal sila and then naghiwalay sila and then nag-rekindle yung relationship. So, para bang ano bang ilalagay dito? Married ba o conjugal ba? So, parang ang hirap i-explain. Yan nga, nagkaroon ng gap and they meet some other, partners. So, but depende sa kwento nyo, paano nyo yun ilalahad. Kung balik tayo dun sa pinaka-basic, kung convince si officer na yun talaga yung nangyari na kayo nung una, kaso somehow naghiwalay kayo, pero nagkabalikan kayo Pwede naman yun, nangyayari yun, di ba? And then kung siya na yung current partner mo at marriage-like nga yung relationship niyo na ulit, pwede yun. Pwedeng conjugal partner na ba yun? Conjugal pa rin, yes, conjugal. Kasi kung nasa Pilipinas nga or nasa ibang bansa, yung partner, conjugal pa rin siya. Ayun. Sana naliwanagan yung nagtanong sa atin about that matter. Okay. Ito pa. We can still, isa. one Last question. Last one. I was refused for spousal sponsorship before. Can I try again but this time under conjugal partner? Yeah, kung nga po. Pwede po ulit. Like, you can always apply again. Make sure lang po na may nagbago or meron kayong gustong bagong sabihin na hindi nyo naisama noon. Pwede po kayo mag-apply ulit. Pero still as spousal or as conjugal na? Depende sa situation depende nila, sa situation niyo po. Ano yung best na nagde-describe sa inyo? Married couple ba kayo? Din doon kayo sa married spouse? Nagsasama ba kayo? Naglilibin ba kayo? Din doon kayo sa common law? Or kung hindi naman, conjugal tayo. Yun ang bagsakan. Conjugal partner sponsorship. Ayun. Okay. So, marami po tayong na-discuss today about conjugal partner sponsorship and yung mga long distance relationships. Sana po meron kayong natutunan sa episode na to. And ayan, wala na tayong time, I think. So anyway, for our next episode po, abangan niyo po kami every Wednesdays, 1:00 p.m. at magdi-discuss po kami ni Attorney Jake ng iba pang mga immigration and legal matters na para i-share natin sa ating mga kababayan. Yes po. At saka message nyo lang din po kami kung meron kayong topic na gustong mapag-usapan. Pwede po namin i-consider para yun po, maging engaging po yung yung discussion. Yes. Para magamit nyo po yung information. Feel free to ask your questions kasi ito po yung pagkakataon na talagang pwede nyo siyang matanong at mabigyan namin kayo ng sagot. Okay? Okay. Until next time po. Thank See you you po. next week. See you. Bye-bye.